Mga lalaking naugnay sa puso ni Nora Aunor, mga kwento ng pag-ibig ng isang superstar. Hindi lamang sa entablado at pelikula makulay ang buhay ni Nora Aunor, maging ang kanyang personal na buhay, lalo na sa larangan ng pag-ibig, ay naging bahagi ng kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas. Tirso Cruz III, ang original love team at unang sakit ng puso. Bago pa si Christopher, si Tirso Cruz III o Pip ang unang matunog na nakarelasyon ni Nora. Ang tambalan nilang Guy and Pip ay isa sa pinakatanyag noong dekada 70. Maging ang Maria Leonora Teresa na manika ay simbolo ng kanilang kasikatan. Subalit ang kanilang pag-iibigan ay hindi nagtagal at nauwi rin sa hiwalayan, isang sakit ng puso na inamin ni Nora na matagal niyang ininda. Christopher De Leon, ang Guy and Pip na naging tunay na pagmamahalan. Isa sa pinakatinatak at hinangaan ng publiko ay ang tambalan ni Nora Aunor at Christopher De Leon. Nagsimula bilang love team sa pelikula, nauwi ito sa totoong buhay na pagmamahalan. Ikinasal sila noong 1975 at biniyayaan ng mga anak, kabilang na si Ian De Leon at ang aktres na si Matete De Leon. Ngunit gaya ng maraming showbiz couple, hindi rin naging matatag ang pagsasama at kalaunay na uwi sa hiwalayan. Sa kabila ng lahat, nanatili ang respeto at koneksyon nila sa isa't isa, lalo na bilang mga magulang. Eddie Peregrina, ang maikling ugnayan ng dalawang bituin. Bago pa tuluyang sumikat, si Nora ay naiuugnay rin noon kay Eddie Peregrina, isang sikat na balladeer. Bagamat hindi naging malalim ang kanilang relasyon, umusbong umano ang espesyal na pagtitinginan sa pagitan nila noong mga unang taon nila sa industriya. Manny De Leon, isang pusong hindi na naituloy, naging bahagi rin ng mga lumang tsismis si Manny De Leon na di umano'y muntik nang naging seryoso kay Nora. May mga ulat na nagkagustuhan sila, ngunit hindi na umabot sa opisyal na relasyon.
Matagal nang usap-usapan pagdating sa kanyang personal na buhay, lalo na sa aspeto ng kanyang mga naging karelasyon. Isa sa mga pinakatampok at kontrobersyal na bahagi ng kanyang love life ay ang umano'y naging relasyon niya sa dating aktres at singer na si Suzette Ranilo. Bagamat hindi kailanman direktang kinumpirma ni Nora Aunor or ni Suzette Ranilo ang kanilang relasyon, matagal nang binubulungan ng showbiz ang umano'y matagal nilang pagsasama noon. May mga ulat na nagsasabing naging malapit sila, hindi lamang bilang magkaibigan kundi bilang magkarelasyon, noong panahon na parehong aktibo pa sila sa industriya. Gayunman, hanggang ngayon ay walang formal na kumpirmasyon mula sa magkabilang panig at nananatiling bahagi lamang ito ng mga haka-haka at spekulasyon sa mundo ng showbiz. John Rendez, ang kontrobersyal na karelasyon. Sa mga huling taon ng karera ni Nora, nalink siya kay John Rendez, isang rapper at aktor. Marami ang nagtaka at naging kontrobersyal ang kanilang relasyon dahil sa malaking agwat sa edad. Gayunman, matagal ding naging kasama ni Rendez si Nora sa mga proyekto at personal na lakad. And we have to give them importance also. Kasi yan ang gusto ni Ate Guy. Ate Guy is number one sa kanya, mga fans niya. Going out of her way pa nga siya para ma-accommodate sa mga fans niya. So I think she would be happy even in her passing away that hindi na natin pwedeng pabayaan yung mga fans niya. So ako, nagpapasalamat ako na yung pagmamahal nila kay Ate Guy, yung support na nila kay Ate Guy sa aming dalawa hanggang ngayon ay kami na mararamdaman mo, makikita mo talaga. Naiibsan kahit paano yung lungkot mo. Kasi kumbaga, pagmamahal din sa yung fans, natanggap mo pa din. Alam nila kung gano'n kakamahal natin. Alam mo, lahat tayo mahal natin si Ate Guy. We all love Ate Guy. No one can say I love Ate Guy more or Ate Guy loves me more. Lahat yan, mahal yan at lahat tayo nagmamahal sa kanya. Sa kabila ng maraming pagsubok at pagkabigo, si Nora Aunor ay nanatiling matatag. Hindi man naging perpekto ang kanyang mga relasyon, ang mga ito'y naging bahagi ng kanyang kabuuan, isang superstar na hindi lang sa sining, kundi sa puso, ay tunay na minahal at nasaktan.